Hey guys! Good morning! Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, ay ang mga travel requirements para sa mga former Filipinos na uuwi na Pilipinas or paalis man ng Pilipinas para sa buwan ng Abril 2025. Details coming right. So, panibagong buwan na naman kabayan, i-update natin ang mga travel requirements for arrival and departure process para sa mga kabayan nating former Filipino. Kung bago ka sa channel ko or first time mong narinig ang former Filipinos category, ito po yung mga Filipino, natural-born Filipino na pumuntang abroad, nag-naturalized abroad at naging citizen ng particular country gaya ng US, UK, Australia, Canada, and so on and so forth under the Executive Order 408. Yung mga bansang visa-free. So, unahin natin ang inyong mga passport. Dapat valid ito. As I always give a recap every month, na importante talaga valid ang ating mga passport. Kasi as a former Filipino, you guys are traveling on a foreign passport. So, mag-a-apply ang 6 months rule. So, huwag kayong mag-book ng ticket kung yung validity ng mga passports ninyo ay less than 6 months na lang. Kasi grounds for denied boarding yan, kabayan. Kaya, importante, i-check si passport kung valid pa ba before booking that flight para hindi ka ma-hassle sa airport. Worse, ma-deny ka kasi less than 6 months na lang yung validity ng passport. Plane ticket. As a former Filipino, may mga perks, may mga privilege na pwede mong ma-avail kapag ikaw ay umuwi ng Pilipinas. So, yung plane ticket, medyo may kaguluhan, may kalituhan dito. Kasi as a former Filipino, you can actually travel on a one-way ticket to the Philippines. But, there's a big but. Kailangan may maipakita kang proof that you were a former Filipino. Isa dito ay yung old Philippine passport mo. Kung meron pa, kasi yung iba kapag nag-naturalize, sino-surrender or nilalagyan ng butas. Kung meron pa yung old Philippine passport mo, that's a good proof that you were a former Filipino. Kung wala naman, pwede yung Philippine birth certificate mo. Kung hindi mahanap, pwede ka nang mag-request online. Kasi online na ngayon yung pagkuha ng birth certificate sa PSA or formerly NSO. Kung wala naman, lalong-lalo na kung pabalik-balik ka na ng Pilipinas, yung previous balikbayan stamp mo. Makikita na kasi yan. Kasi ang nangyayari sa mga airline, if you are a foreign passport holder, pag scan yan nila, may magpa-pop up kasi yan sa mga monitor nila na mga travel requirements. Kaya minsan, yung ibang mga kababayan natin, hinihinga ng visa, lalong-lalo na kung yung return date nila is more than 30 days. Kasi required yon sa mga foreign nationals, which technically, you guys belong to that category. Kaya yung mga airline staff nanghihingi ng proof. Or pwede nyong i-print yung advisory sa mga Philippine consulate natin, or you ask for the supervisor kasi mas alam nila yung patakarang yan. Kasi ang dami nating kababayan na pinarebook yung kanilang mga plane ticket or hindi pinasakay kasi one-way ticket lang yung kinuha. Kaya importante talaga may proof ka para hindi ka mahasa. Entry visa, yes, baka bago ito sa mga pandinig ninyo. Hindi lahat ng former Filipino visa-free to the Philippines. Kung belong ka sa visa-required country as a former Filipino, so sampulan natin, ikaw ay natural-born Filipino, pumunta kang India, naging citizen ka ng India. India belongs to the visa-required country. So yung mga nationals ng India, hindi makakapasok na Pilipinas kung walang entry visa. So kailangan mo itong applyan sa pinakamalapit na Philippine Consulate or Embassy sa India para ma-issuehan ka ng valid entry visa. So, hindi gagana yung, I'm a former Filipino, I should travel to the Philippines freely. Unfortunately, that's not the case anymore. Unless you are a citizen of the visa-free country under the Executive Order 408, hindi yun kailangan ng visa. So, may video tayo niyan if you guys are interested who are the nationals under the visa-free countries
and who are the nationals under the visa required countries. Para alam nyo, baka bili lang kayo ng bili ng ticket, pero kailangan nyo pala ng visa papunta Pilipinas, ma-hold kayo sa airport. E-travel. Yes, required pa rin ang e-travel, unfortunately. So, alam ko, ang dami sa inyo na gusto na itong matanggal, but this is now part of our arrival process in the Philippines. Whether we like it or not, you have to register with e-travel. So, kung first time mong narinig ang e-travel or first time mo itong gagamitin, kailangan mong mag-create ng account. Kasi hindi kagaya noon na pwede ka na mag-register right there and then, pero nag-update sila, kailangan mo na ng account. Yung pag-create ng account, pwede mo siyang gawin anytime. Kahit na malayo pa yung biyahe mo papuntang Pilipinas, pwede ka na mag-create ng account. Then, log back in 3 days before you depart, mag-register ka na. I highly suggest talaga na mag-register kayo sa e-travel para wala kayong hassle sa airport. Kasi ang dami nating kababayan na nakuhanan natin ng feedback. Yung mga ibang pasahero talaga pinapaalis sa linya pag walang e-travel. Imaginein mo kung first time mo itong gagamitin, magka-create ka, magre-register ka. So, sobrang hassle. And you are given within 3 days, meaning, pwede mo siyang gawin 3 days prior, 2 days prior, or on the day of your flight. Ang importante, meron ka ng e-travel before you head to the airport. Ito lang naman is for arrival, kasi mga foreign passport na kayo. Kung palis kayo ng Pilipinas, as a former Filipino, hindi na po ito required. Hindi mo na kailangang mag-register sa e-travel. So, isang beses ka lang, papasok lang ng Pilipinas. Kasi ang e-travel, required lang ito kapag palis ng Pilipinas para sa mga Philippine passport holders. Doon naman sa mga former Filipinos na kasama ang kanilang mga foreign spouse, na babiyahe papuntang Pilipinas or kanilang mga foreign kids, yung balikbayan program, yung balikbayan privilege na 1-year visa for free, ay na-extend po yun sa iyong pamilya. So, kung kasama si husband, pwede siyang makakuha ng 1-year visa. Kung kasama ang mga kids, makakakuha din sila ng 1-year visa. Lalong-lalo na kung magtatagal kayo sa Pilipinas. I-ready lang ang inyong mga proof of affiliation. For the foreign spouse, that's your marriage certificate. For the foreign kids, that's your birth certificate. Ito yata yung naging confused yung iba na bakit ako magdadala ng marriage certificate at birth certificate. Ito lang naman kung kasama mo yung pamilya mo, yung asawa at mga anak mo. Kung solo ka naman, hindi mo na kailangan magdala ng marriage certificate kasi wala ka namang dapat i-prove na may kasama kang asawa. Kung kasama mo lang yung asawa at mga anak mo na foreigner, if they want to avail for the balikbayan privilege or yung program na 1-year visa kasi gaya na sabi ko na e-extend yon sa kanila. Sayang din yon, libre. Sa travel insurance, nababanggit na natin ito sa ating mga video that this is optional. Pero I highly suggest, kung kaya sa budget, isalin ninyo ang travel insurance kasi hindi mo naman alam yung mga emergencies na pwede mong madatnan dito sa Pilipinas. It's better to be safe na cover ka while you are here. Pero yung suggestion ko lang, kung bibili ka ng travel insurance, yung insurance na magagamit mo sa Pilipinas, kasi hindi lahat ng travel insurance, ika-cover ka while you are overseas. Yung travel tax, para sa mga former Filipinos, magbabayad ka lang nito kung yung stay nyo sa Pilipinas, 1 year pataas. So, for example, when you enter the Philippines, you were given a 1-year balikbayan visa. Ginamit mo talaga lahat yon. The whole duration of 1 year, you stayed in the Philippines, plus you have applied for visa extension kasi gusto mo pang magtagal. Kapag ikaw ay umalis ng Pilipinas, departing from the Philippines, magbabayad ka na ng tax. Pero kung stay nyo naman is less than 1 year, nag 3 months ka lang dito or 8 months tops, hindi required ang travel tax. Just in case you need to pay for travel tax, pwede kang magbayad online ahead of time. Meron silang website. Or pwede naman sa airport. May mga counter sila doon na pwede kang magbayad. Eto, madalas itong natatanong about exit clearance certificate. Nag-a-apply ba ito sa mga former Filipinos? Yes, pero magdedepende yan sa tagal ninyo sa Pilipinas. Kasi exit clearance certificate for foreign nationals needs to be secured kung yung mga foreigner nag 6 months pataas ang stay sa Pilipinas. But you guys is on a different category. You belong to the former Filipinos category
once you are admitted into the Philippines under the Balikbayan program, yung exit clearance certificate na 6 months, hindi yun mag-a-apply sa inyo. As far as I know, mag-a-apply ito when you have stayed in the Philippines 1 year and a half. 18 months. Kasi may mga kababayan tayong nag-comment sa mga video natin na they have to secure exit clearance certificate and they have stayed in the Philippines for 2 years as a former Filipino. Kasi nag-extend na sila ng visa at doon pala sa visa extension, kung gusto nyo pang magtagal sa Pilipinas, may bayad na po yun. Yung 1 year lang po yung free. At yan na lang ang mga travel requirements para sa ating mga kababayang former Filipinos na uuwi or paalis man ng Pilipinas para sa buwan ng Abril 2025. At doon sa mga kababayan natin kakauwi lang or kakaalis lang ng Pilipinas, may mga hinihingi pa ba silang mga dokumento? Mabilis ba ang process? Smooth ba ang arrival process ng Pilipinas para sa mga former Filipino? At the same time sa departure protocols. Kung maaari nyo pong i-share ang inyong experience, I would really appreciate it. So, this is the latest. Thank you guys so much for watching. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako ay nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.